sabihin ang ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose. Mahatma Gandhi. Magandang araw mga kababayan, magandang gabi po. Salamat sa inyo pong pagdalo. Una ay nagpapauna kami na ito po ay Bible exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose in English what really is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of their faith, they come short of what the Bible says. Ang kanila pong ginagawa, hindi ipinangangaral ang talagang buong Biblia. Ang ipinangangaral, yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Dahil dun sa observation namin na yon, ay aming nabuo ang konsepto nitong Bible exposition. We will expose the content of the Bible, refuted to be the source of God's Word. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na ibig ng Diyos na makarating sa mga tao. Ang marami pong mga pastor mula nung matagal na itinatago yung salita ng Diyos sa mga tao. May mga hindi binabasa. Halimbawa, itong nasa 5:7 ng Deuteronomio. Pakinggan natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopuot sa akin. Maliwanag po na hindi binabasa yan eh. Kasi kung binabasa yan, ku-question yung mga miyembro bakit sila mayroong mga larawang inanyuan, mga estatwa, mga ribulto. Bawal po ng Diyos yung paggawa nun eh. Hindi ko po binabasa ito para atakihin ang kahit na sino, kundi binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa na kailangang ang Biblia i-expose yung salita ng Diyos sa Biblia, maintindihan ng mga tao. Yun po ang nagtutuwid sa ating mga ginagawang mali, lalo na po sa relihiyon. Kaya po ang aming panawagan, mga kababayan, huwag kayong magdaramdam kung sakaling mayroong magtatanong, nangangailangan ng prangka o ng matapat na aral na babasahin sa Biblia, maaaring sa pagbasa natin, merong mga maling gawain sa relihiyon na matamaan o ang palagay ng iba, inaatake sila. Hindi naman po ang layo ng pagbabasa namin mang-atake, kundi para i-expose, ilantad yung mga nasa Biblia, hindi inilalantad ng iba. Nung araw, meron ng ganon. Merong Biblia at dun sa mga pastor sa Israel nung araw, may Biblia nang nakasulat, hindi nila tinuturong buo. Sabi dun sa Jeremias 23:30, ganito po. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ninanakaw ng mga propeta yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Imbis na ipahayag, hindi ipinapahayag, itinatago, inilalagay sa isang tabi, ninanakaw. Yung mga pastor, ayaw nila na magnanakaw ka.
Sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Ayaw aatakihin ng mga pastor yung mga miyembro na hindi nagbibigay ng 10% kasi ninanakawan mo ika ang Diyos. Pero hindi pala ganon. Sila pala ang unang-unang magnanakaw kasi yung salita ng Diyos na dapat ituro sa tao, hindi nila itinuturo, natatago. Kaya ang unang-unang magnanakaw yung mga pastor Ang tawag po ni Kristo ron, tulisan at magnanakaw. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao. Hindi sinasabi yung salita ng Diyos na dapat na maintindihan ng tao. At sa pag-aaral po natin, mga kababayan, merong mga tanong na diretso dapat sagutin, prangka, matapat, hindi paligoy-ligoy, hindi rin po para gumamit ng mga mabubulaklak na salita, yung tinatawag sa English na flowery words. Hindi po ganon. Kailangan dapat na diretsong salita ng Diyos ang isagot. Kaya po halimbawa, meron tatamaang mali, hindi po namin layunin yung mang-atake kami. Kasi kung halimbawa, nagtanong yung isa, si Kristo ba tao? Siyempre, kukuha tayo sa Biblia. Kung alin yung nasa Biblia, yun po ang ating gustong maitanyag. Kaya po ang tawag natin dito, Bible exposition. We are in our efforts with God's help are trying to expose what God wanted to be exposed. Ang mahayag, ang salita ng Diyos. Kasi yung pong pagpapahayag, para yun sa kaligtasan, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Gis ng taga-Roman, sabi po'y ganito. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pagpapahayag po ng salita ng Diyos, yun ay para sa ikaliligtas. Ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ang bibig po ng tao ginagamit ng Diyos para maipahayag yung kaligtasan. At ang ipapahayag, yun pong ebanghelyo. Yung aral ni Kristo, yung aral ng Diyos. Yun po ang aming layon, hindi yung aming kaisipan. Kaya halimbawa, meron kayong maririnig laban sa inyong paniniwala, hindi po namin intensyon na gawin kayong kaaway. Kaya nga po namin kayo inanyayahan, gusto namin kayong maging kaibigan. Ang maaari lang pong makahadlang yung ating paniniwala na kung minsan ayaw natin na itatama yung mali. Nagagalit tayo sa tama. Naranasan po yan ni Kristo. Nagsasalita siya ng tama, binabato siya ng mga Hudyo. Naranasan niya ni San Juan Bautista, nagsalita siya at nangaral ng tama, pinapatay siya ni Herodes. Dahil tinamaan si Herodes doon sa sinabi niyang totoo. Ganon din ang naranasan ni San Esteban na isa sa mga ebanghilista ni Kristo na nangangaral ng totoo, nagalit yung mga gumagawa ng mali, binato si Esteban hanggang sa mamatay. Basahin natin yung gawa ng mga apostol, kapatid na Daniel. Doon sa Kapitulo 7, versikulo 59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Sa dahilan siyang nagsasalita ng katotohanan, nagalit yung mga Hudyo, pinagbabato si Esteban. Nung araw po, ganun ang paraan nila para pumatay ng tao kasi nasa batas yun. Pagka kanilang mga kinukundi na, binabato hanggang sa mamatay. Parang siguro katumbas nung ngayon yung pagbaril, yung firing squad. Noon, bato. Bagay, mas maganda yung firing squad ngayon, madali ka lang mamamatay. Nung araw, yung bato, naku, masakit po yun. Matagal ka bago mamatay. Ganun po ang ginagawa ng mga Hudyo sa mga mangangaral nung una na halos lahat ng mga mangangaral ng Diyos pinagpapatay nila dahil ang sinasabi, yung tama, tumatama sa kanilang mali. 23 ng Mateo. O Jerusalem, Jerusalem,
na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus nung nangangaral siya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ng inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ang ginagawa ni Kristo napakaganda, tipunin yung mga tao ng Diyos, pero nakasalunga po siya ng mga pagbabato, ibig ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sa 10:32 ng Juan, Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? nagtatanong siya, nagmilagro ako, pinakain ko kayo. Nagpagaling ng may sakit, nagpabangon ng patay. Maraming mabubuting gawa ang ginawa ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Di kahit ginawa na ng mabuti, binabato pa nung masasama. Yun po, kaya ako'y nagpapauna na baka sakali, maaaring magkaroon kayo ng masamang damdamin. Ipinagpapauna ko na wala po kaming masamang intensyon, mga kababayan. Ang gusto namin, maipahayag yung nasa Biblia. Kung tamaan man po yung mali, sabi nga sa mga kawikaan Tagalog, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol.